Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Totoo yung kasabihan, when it rains, it pours. Kumbaga hindi lang siya simpleng ulan, susunod niya lalakas, bubuhos ng malakas, minsan bagyo, kasabay pa ng malakas na hangin, baha, at talagang trahedya ang dinadala nito. Well, exactly ito po yung nangyayari dito sa mga DDS senators. Alam natin na itong tatlong implicated, namely Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka Jinggoy. Nauna na si Jinggoy, mukhang susunod na siya doon kay Bong Revilla sa kulungan, At doon, susundan pa itong napapabalitang dalawang senador na si Villar at itong si Bongo. At meron sumusunod ngayon na kinasuhan na nga dyan sa ombudsman na si Marcoleta. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami po salamat. So, kalat na kalat mga ka-Wonder itong balita ngayon. Itong pagkaso ng ombudsman dito kay Rodante Marcoleta, way back nung siya po ay isa pang congressman. Dahil tumanggap ito umano ng mga donation nung siya po ay tumatakbo pagka senador. At yun nga, sinampahan si Marcoleta ng ombudsman at anong kaso at anong batas ang mga binagbatayan. Kaya nga mga ka-Wonder, inirekomenda ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman ang pagsampa ng kaso dito kay Marcoleta. Ang reklamo mga ka-Wonder ay kaugnay ito sa tumataginting na pagtanggap niya ng halagang 75 million pesos. Yan mga ka-Wonder. Ito'y donation nga noong 2025 election ng mga nag-donate sa kanya in cash, para siya ay makatakbo nitong 2025. At hindi niya idiniklara ito mga ka-Wonder doon sa kanyang SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditure. So yan, dahil dyan siya po ay nahaharap sa problema. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. At ano nung mga kaso sinampa sa kanya mga ka-Wonder? Alam niyo itong si Marcoleta na mukhang nakalusot ito dito sa COMELEC, dahil may mga certain na pinagbatayan na yung kaso niya hindi naman ata nakasaad doon sa Omnibus Election Code na ito po ay isang form of violation. But anyway, kinasuhan po siya ng plunder o pandarambong, ayon sa batas natin dito na Republic Act 7080 o yung tinatawag na plunder law. Matindi ang plunder mga ka-Wonder. Ano ba yung plunder? Alam natin na kapag nag-exceed ka ng 50 million o umabot ka ng 50 million and above, yan ay pwede nang ikaso sa'yo. Kaharapin mo ang plunder. So, ito'y nangyayari mga ka-Wonder sa isang public official na nagkamal. Grabe. Ng yaman. Saan? Sa illegal na paraan. At gamit ang kanyang posisyon at ang kabuang halaga mga ka-Wonder nga ay hindi bababa sa 50 million para ikaw ay kasuhang plunder. Ang tinanggap niya ang malaki mga ka-Wonder, 75 million. So yan ay lumagpas dun sa threshold. At bakit inakabit to kay Marcoleta? Alam natin na tumanggap nga itong si Marcoleta, inamin niya naman, At natagpuan din, na-discovery na itong mga campaign donors niya ay nagbigay sa kanya na umabot nga ng ganito kalaking halaga. At sinasabi nga ng mga investigador na maaaring ill-gotten wealth, o illegal na pakinabang na pumasok. So, kino-consider siguro dyan yung mga, syempre, nasa pwesto siya. Syempre, alam mo na yung mga ganun, kaya bawal yan Baka mamaya gamitin yung kapangyarihan para mapagbigyan itong mga nagdo-donate. Hindi ko naman sinasabi na ganun nga, Yan po yung maaring tinitignan. Kaya mahalaga dyan mga ka-Wonder na hindi ibig sabihin guilty na siya mga ka-Wonder, ito si Marcoleta. Dahil dumadaan pa yan sa investigasyon. Kaya rekomendasyon pa lamang mga ka-Wonder na sampahan ito ng kaso. Nirekomendahan siya na sampahan na siya.
At may preliminary investigation na mga ka-wonder pag may pagkakataon siyang magsumite ng mga counter affidavit niya. Ano pa yung sinampa bukod sa plunder? Itong indirect bribery. Dahil sa batas natin, yung Article 211 ng Revised Penal Code, nakalagay po doon yung batas tungkol sa indirect bribery. At kapag ang isang public official ay tumanggap ng regalo, pera o benepisyo dahil lamang sa kanyang posisyon, dahil tatakbo siya bilang senador. Siyempre naman, senador ka. Diba? Yun nga sinasabi natin, baka lang naman na humihingi ng pabor o magamit yung posisyon. Yan yung mga pinagbabawal sa ating batas. Na kahit walang direktang kapalit man o pabor na napatunayan, no? Kahit walang ganun. Pero kasi ang tinitingnan dito yung pagtanggap mo. No? Kahit sabi mong walang kapalit, binigyan ka lang. Kagaya nitong ginawa ni Atong Ang, nag-offer kay PBBM ng tulong. Alam niya naman, kilala naman ni PBBM si Atong Ang, kaya hindi niya tinanggap. Hindi siya umayon sa gusto nito dahil alam niyan, may pabor yan sa likod ng mga pagbigay. No? At ano namang konektado nitong bribery dun sa kaso niya. So tinitingnan mga ka-wonder ng ombudsman investigators kung yung mga donation mga ka-wonder ay maaaring may kaugnayan mga ka-wonder sa impluensya o kapangyarihan ng senador. Gaya ni Marcoleta, gaya na nabanggit natin kanina mga ka-wonder. At isa pa dyan mga ka-wonder, nilabag ni Marcoleta kung ito'y mapatunayan. Itong Presidential Decree number 46. Ano ba itong PD 46 o Presidential Decree 46? Ito yung mga ka-wonder na batas na nagbabawal sa mga government officials at employees na tumanggap ng regalo, pabor, at anumang mahalagang bagay, no? Mula kanino? Mula sa private individuals. Gaya nitong mga nag-donate sa kanya. At kapag may kaugnayan sa kanilang opisyal na tungkulin, bawal yan. Dahil nga, yan ay pinagbabawal dito sa nasabing Presidential Decree number 46. Bakit mahalaga ito mga ka-wonder? Lalo na sa makagaya ni Marcoleta na isang senador. Kahit sabihin mga ka-wonder na isang donation pa to, kung mapatunayan na may kapalit o impluensya, ay maaring maging paglabag ito sa anti-corruption laws. No? At ito nga sinasabing hindi na diniklara sa kanyang SOSE, saan nagugat yung kaso? Ito nga, dito sa issue na SOSE, no? Ano ba yung SOSE? Yung Statement of Contributions and Expenditures. Kasi mga ka-wonder, itong SOSE ay isa itong dokumento na isa-submit ng isang mga government official, kagaya ni Marcoleta, no? Pagkatapos ng eleksyon. Dito kasi dapat nakalista mga ka-wonder, lahat ng natanggap na donasyon at lahat ng ginastos mo sa kampanya. No? Doon na nalaman kung ito'y may kulay o may anomalya yung pagtanggap mo, no? Kahit doon kasi malalaman mga ka-wonder, no, kung ito po'y kanino mo tinanggap, kasi may mga pinagbabawal sa batas na bawal ka tumanggap sa isang pribadong sektor, no? Ano ang aligasyon sa kanya? May umano'y campaign donation siya na hindi niya nadeklara sa kanyang SOSE, itong si Marcoleta, no? Kaya ito namang papasok tayo ulit dito sa COMELEC. Ano naging aksyon ng COMELEC? Alam na nga natin mga ka-wonder na umabot ito sa COMELEC, ano? Itong issue na to. Pero ayon nga sa COMELEC, gaya na sinabi natin kanina, walang inirekomendang election offense laban kay Marcoleta. Dahil ang dahilan nila mga ka-wonder, gaya nga na sinabi natin kanina, ay sa ilalim umano ng sinasabing amended Omnibus Election Code, yung non-declaration daw ay hindi direktang election offense ayon sa COMELEC, no? Pero bakit may kaso pa rin siya dito sa ombudsman, ano? Kasi kahit walang election offense, ay maaari pa rin magkaroon ng criminal o corruption-related liabilities, mga ka-wonder. O sino mga nadadamay dito? Nadamay nga dito, pagkakaalam ko si Defensor, ito yung nireklamo niya, na nadamay siya. Ayon doon sa complaint kasi, mga ka-wonder, sa affidavit complaint, kabilang din sa nireklamo, itong ang dating Quezon City Congressman na si Mike Defensor, no? At ang dalawa pang pribadong individual. Anong parusa mga ka-wonder? Pag napatunayang guilty ng plunder itong si Marcoleta, of course, magkakaroon siya ng reclusion perpetua. Ang tagal niyan. Ito yung sinasabing habang buhay na pagkabilanggo. At sana ma-impose yan, ano? Hindi na yung pwedeng lusot-lusot. Kaya dumadami abusado mga tiwali sa gobyerno dahil alam nila, malulusutan din yan. Nagbubulong-bulungan pa siguro yan sa kapwa niya tiwali, no? Kaya patuloy na ginagawa. Kaya sana, no, maging seryoso at respetuhin. Ito kasi yan, pag wala kang respeto sa batas, gagawin at gagawin mo yan. Lalo na
kung wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa batas, at wala kang pakialam ano man yung outcome dahil nga makapal na yung mukha. Bukod sa reklusyon perpetua mga ka-wonder, walang piyansa ito. Non-bailable ang plunder mga ka-wonder kapag malakas ang ebidensya. No? At yung perpetual disqualification pa, ito isa sa matindi, no? From holding any public office. Yan yung mabigat, no? Kapag ikaw ay napatunayan ka sa plunder case. At kapag guilty ka naman sa bribery, kukulong ka. Ano pa? Pagmumultahin ka. Ano pa? Disqualification sa gobyerno. Matanggal ka dyan sa pwesto mo. So, anong status ngayon ng kaso? Yan ang tinitignan no? Ang mahalaga, sabi nga ni PBBM, kahit mabagal, at least sure ball, no? Kaya ang status ng kaso ngayon mga ka-wonder, ito pa'y preliminary pa lang ang investigasyon. Nasa stage pa lang ito ng preliminary investigation, ano? So, pinagsusumiti siya ng counter affidavit, itong si Marcoleta, at wala pang final ruling dito ang ombudsman. Ibig sabihin mga ka-wonder, yung akusasyon pa lang itong mga nangyayari sa kanya at hindi pa ito hatol ng korte. Kaya mahalagang tandaan mga ka-wonder, no, na balance tayo rito sa ating channel. Bagamat yan si Marcoleta ay tinaguri ang isang DDS senator, dapat hindi ka nababansagan dahil dapat ang allegiance mo nasa Pilipino, nasa Constitution. But sad to say, may mga ganyan na nauuso ngayon. Noon naman, hindi naman uso yung ganyan. No? Meron ka partido, meron. Pero yung tatag ka na sa isang tao, parang nakakahiya, di ba mga ka-wonder? So sa kasalukuyan, yun palang nirekomenda, no, ng ombudsman, no, investigator ng ombudsman, no, na hindi pa napapatunayan guilty ito si Marcoleta. Pero at may karapatan siya mga ka-wonder na depensa ng kanyang sarili, bahagi ng due process of law. Kaya yan mga ka-wonder, kung ito'y mapatunayan, 6 na ang mababaklas dito sa mayorya at talagang mauuwi at mauuwi. Doon pa lang sa hindi kasama si Marcoleta, 3 pa lang mabaklas Talagang pabor na sa ngayong manorya. At yan, kumikilos ng Malacanang dahil nakikita rin mga ka-wonder siguro na sila ay humahakbang din at hindi nagugustuhan ito. Na kumbaga ang term nila is very obvious, very conspicuous, very brazen yung kanilang mga action na talagang lantara na mga ka-wonder, wala nang hiya-hiya. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give it a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong si Marcoleta ay sinampahan na ng kasong plunder. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.